may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang madilim na realidad kung paano tayo pinag-aaway-away ng sistema upang kontrolin at patuloy na pagmukaing mangmang sa kung sino ba ang tunay nating kalaban. Dito mo malalaman kung paano dinisenyo ang mga bagay-bagay sa lipunan upang ang lahat ng tao ay hindi magkaroon ng tunay na pagkakaisa at patuloy na maging bulag sa kung sino ba ang totoong kalaban. Kailangan ko ang buong atensyon at malinaw na pangunawa mo sa topic na ito. Makinig kang mabuti. Dito sa bansang Pilipinas, ito ang malungkot na realidad ng mga tao. Imbis na magkaisa tayo laban sa korupsyon, kahirapan at panggagago ng mga nasa itaas, pinag-aaway-away lang nila tayo. Pinag-aaway tayo ng mga nasa kapangyarihan. Ginagawa tayong parang mga aso na nagtutunggali sa kapwa-aso habang sila, ang mga tunay na magnanakaw, ay kumakain ng laman ng bayan. At patutunayan ko sa iyo kung paano nila ginagawa yan sa paraang lantaran, ngunit hindi mo nahahalata. Napakasimple lang yan. Makinig kang mabuti dahil ito ang mga pangunahing paraan nila para hati-hatiin tayo. Nariyan ang Dilawan versus DDS. Kalat na kalat ito sa lahat ng social media. Gigil na gigil sa isa't isa ang mga tao. Halos magpatayan na. Mga kamag-anakan at kaibigan, nasisira ang relasyon dahil lang sa suporta nila sa mga politikong ito. Mga mangmang at mga inutil kayong lahat. Lahat kayong nakikilahok sa palabas na yan. Parte kayo ng problema. Mga nagtatali-talinuhan na akala mo talaga ay tama ang pinaniniwalaan nila. Isa kang malaking hangal. Nahulog ka lang sa taktika ng nasa itaas. Hindi mo ba alam na ganyan-ganyan ang gusto nilang mangyari sa inyo? Ang mag-away-away, magkawatak-watak at magkasira-sira dahil kapag walang pagkakaisa ang mga mamamayan, madali na lang itong kontrolin. Gumising nga kayo. Ang mga ipinaglalaban nyo ay peke at walang laman. Galing lang sa pang-uuto ng nasa kapangyarihan. DDS ka man o Dilawan, pareho lang kayong tanga. Dahil hindi nyo alam kung sino ang totoong kalaban. Ginagamit ng sistema ang mga damdamin nyo upang pag-away-awayin kayo. Hindi man lang kayo nakakamalay. DDS o Dilawan, alin man dyan ang sinusuportahan mo, basta't sumusuporta ka sa isa at hinahamak mo ang kabila, kasama ka sa nagpapalala sa problema ng bansa. Gumising ka. Hindi tayo ang magkakalaban dito.
Nariyan din ang Luzon laban sa Visayas, laban sa Mindanao. Iisang lahing Pilipino, ngunit nag-aaway-away. Mga biktima ng pangmamanipula ng nasa sistema at social brainwashing ng nasa kapangyarihan. Nariyan din ang mayaman laban sa mahirap. Akala nyo ba nagkataon lang ang lahat? Nagkataon lang na ang mahirap ay galit sa mayaman o mayaman galit sa mahirap? Akala mo ba nagkataon lang na may mga ganitong discrimination at division sa pagitan ng mga Pilipino? Akala nyo ba normal lang na naging magkakaaway tayo? Lahat ng yan ay sinadya, hindi yan aksidente. Lahat yan ay kasama sa sistemang ginagalawan mo. Lahat yan ay planado ng sistema. Lahat yan ay bunga ng isang pakana. Dahil kapag ang mga tao ay abala sa bangayan at rambulan, wala na silang panahon para labanan ang tunay na kalaban. Hindi pa. Busy na sila sa isa't isa. Busy na sila makipag-away sa isa't isa. Natural wala na silang oras para alamin at saliksikin kung sino ba talaga ang tunay na kalaban. At ngayon, nariyan pa ang social media. Lahat na ng social media ginawa na nilang battlefield. Pero hindi laban sa korupsyon, kundi laban sa isa't isa. Mga Pilipino mismo ang nagiging attack dogs para sa mga politiko. Libre silang ginagamit, walang bayad, pero todo depensa, todo away, kahit wala silang nakukuhang benepisyo. Ang tatanga, hindi ba? Mga nagpapakatanga para ipagtanggol ang iniidolo nilang politiko at padrino. Aawayin nila lahat para lang maipagtanggol ang taong wala namang pakialam sa kanila kung magutom sila o mamatay. Napakatatanga ng mga taong ito. Hindi nila namamalayan na ginagawa na silang mga uto-uto ng mga politikong ito para ipagtanggol ang pangalan nila ng libre. Tapos todo po sa social media. Todo ba nga yan at palitan ng mga ideolohiyang bulok at wala namang laman? At kayong mga inutil at mga mangmang, habang nag-aaway-away kayo sa social media, habang nagmumurahan at nagpapakamatay kayo sa pagtatanggol sa iniidolo nyong politiko, ang mga trapo, oligarko at political dynasties ay tahimik na kumakalakal sa kaban ng bayan. Naiisip nyo ba yan? Pagalingan kayo ng pagalingan, hindi nyo namamalayan na ninanakawan at niloloko na kayo habang kayong mga bobo at inutil na mga mamamayan ay nakikipag-away kung sino ang tama o mali. Ang tunay na magnanakaw, tinatawanan lang kayo dahil alam nilang hindi sila kailanman matitinag. Dahil pinagtatanggol nyo pa sila, kayong mga uto-uto, mga hindi nag-iisip at mga puppet lang ng mga nasa itaas. Nakakaawa kayo sa totoo lang. Pakinggan mo itong mabuti at unawain dahil imbis na nakikisali ka sa walang kwentang pag-aaway na yan, ito ang kailangan mong itanim dyan sa utak mo. Kung bukas ang lahat ng Pilipino ay magkaisa, kung lahat ng kulay, rehiyon at estado ng buhay ay magsama-sama para tapusin ang bulok na sistema, matagal na sanang tapos ang laro ng mga elitista. Uulitin ko para bumaon dyan sa kokote mo. Kung bukas ang lahat ng mga Pilipino ay magkaisa, lahat ng kulay, rehiyon at estado ng buhay ay magsama-sama para tapusin ang bulok na sistema, matagal na sanang tapos ang laro ng mga elites.
Ganyan lang kasimple yun. Kung magkakaisa lang tayo tungo sa layuning tapusin ang bulok na sistema, matagal na sanang tapos ang problema ng bansa. Hindi naman yan imposible. Tingnan mo nga ang ibang lahi, ang mga taga-Indonesia, mga taga-Europa, lalo na ang Nepal. Nagising na sila. Nakita mo ba ang ginawa nila? Hindi ba't hindi naman imposible? Dahil nagawa nga nilang magkaisa para wakasan ang kabaluktutan na ginagawa sa kanila ng sistema. Ngunit syempre, hindi yan nahayaan ng sistema dito na mangyari din. Hindi nila hahayaan yan na mangyari. Kaya lagi nilang pinag-aaway-away ang mga Pilipino. Divide and conquer. At kaya rin nila pinalaganap ang tribalism. Kaya nila dinanim sa isip natin na ang kalaban ay kapitbahay, hindi ang nasa Malacanang. Na ang kalaban ay taga Mindanao, hindi ang oligarkong sumasakal sa ekonomiya. Na ang kalaban ay kapwa mahirap, hindi yung iilang pamilya na kumokontrol sa lahat ng industriya. Tama hindi ba? Hindi ako si Rizal, ngunit sana nagising ang diwa mo. Dahil hindi Dilawan ang kalaban mo, hindi rin DDS ang kalaban mo, hindi taga NCR, Calabarzon, Mimaropa o kung anong rehiyon, hindi kapitbahay ang kalaban mo, hindi mahihirap ang kalaban mo at hindi rin mayayaman. Dahil ang tunay na kalaban ay yung mga iilang pamilya at elitista na humahawak at kumokontrol sa ating gobyerno, negosyo at mainstream media. Ngunit habang nag-aaway-away tayo sa maliliit na bagay, sila ay patuloy na yumayaman at nananahimik sa tuktok. Pinagmamasdan tayong parang mga aso na nag-aaway-away sa mga tira-tira nila. Kung mananatili kang tulog sa bagay na yan, kasama ka rin sa problema ng bansa. Ito ang mabait na katotohanan. Habang nag-aaway-away ang mga Pilipino, walang lumalaban sa totoong kaaway. At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makabangon. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil ginagamit nila tayo laban sa isa't isa. May mas madidilim pang katotohanan na hindi napapansin ng masa tungkol sa divide and conquer tactics na ginagawa sa atin ng sistema. Mga bagay na hindi halos napag-uusapan dahil masakit tanggapin. Ngunit sa channel na ito, lahat ay mabubunyag, lahat ay sasabihin, walang pasintabing ilalabas ang katotohanan. Dahil may 6 na bagay pa tungkol sa topic na ito ang hindi ipinapakita sa iyo ng realidad, ngunit tunay na nangyayari. Una, relihiyon bilang sandata ng pagkakahati. Ito ang controversial na katotohanan tungkol sa iba't ibang relihiyon dito sa bansa at ang realidad na nangyayari sa likod ng mga ito. Ang problema lang ay sa kung paano ito ginagamit ng sistema upang pagwatak-watakin tayo, upang mawalan tayo ng pagkakaisa at patuloy na manatiling magkakaaway. Pakinggan mo itong mabuti. Ginagamit ng mga nasa kapangyarihan ang relihiyon hindi para magkaisa ang mga tao, kundi para paghiwa-hiwalayin tayo. Katoliko versus born again versus Muslim. Hindi ba't ganyan ang nangyayari? Naging kalaban ang tingin natin sa isa't isa at iyan ay dahil sa sistema. Imbis na magtulungan tayo upang tuklasin at saliksikin ang totoong katotohanan, pinalalabas ng sistema na magkakaiba tayo ng mundo.
Ginawang pananggalang ng mga politiko ang simbahan at ginamit ang pananampalataya natin bilang political weapon para hatiin ang boto. Hindi ba't ganyan ang nangyayari? Kokontratahin na nila ang simbahan para sa boto ng tao at kayong mga tagasunod walang kaalam-alam na ibinebenta na kayo ng relihiyong sinasamba nyo. Gumising ka. Pangalawa, showbiz at idols bilang pampatulog. Dito mo naman malalaman kung paano nila ginagamit ang showbiz at mga idolo nyo bilang pampatulog at pampamanhid. Napansin mo ba habang nag-aaway-away ang mga tao sa politika, ginagamit rin nila ang mga artista at influencer upang mas lalo tayong mahati at mawala ng pagkakaisa. Team ganito laban sa team ganyan. Team A versus Team B. Pinapakain tayo ng chismis, love team wars, fan versus fan toxicity. At dahil dito, mas lumalalim ang tribalism mentality. Mas lalo tayong nagiging tribal sa kapwa natin Pilipino. Nagiging kalaban ang tingin natin sa isa't isa dahil sa mga brainwashing at iba't ibang paniniwalang itinatanim nila sa utak natin. Pinalalabas na nilang normal ang kampihan at bangayan hanggang sa dinala na ito sa larangan ng politika at lipunan at tayong mga mamamayan ang kanilang mga laruan. Pangatlo, fake activism at bayarang galaw. Ito ang katotohanan na dito mo lang maririnig. Ito ang bagay na walang pumupuna at walang nagsasalita dahil hindi nakakamalay ang marami. Kapag kasi usapang protesta at pag-aalsa, akala na agad ng taong bayan na nagmula ito sa mga mamamayan. Akala nila na basta may rally sa kalsada ay galing na agad ito sa hinaing ng taong bayan. Ngunit dyan ka nagkakamali at napakadelikado kapag naloko ka ng ganitong taktika. Dahil maraming protesta dyan ang nakikita nga natin na hindi naman talaga galing sa bayan o taong bayan, kundi galing sa mismong mga oligarko o politiko na may agenda. Nagbopondo sila ng mga kilusan para magmukhang may people's movement. Pero ang totoo, scripted talaga ang protesta. Binayaran para mag-rally upang palabasin na may people's movement. At kapag nagbanggaan na ang iba't ibang grupo, mas lalong lumalalim ang kasiraan sa lipunan. Ginagawa nila ito upang mas pag-away-awayin tayong lahat. Ginagawa nila ito upang pagbangga-banggain ang mga paniniwala natin. Nang sa gayon, tayo mismo ang maglaban-laban. Pinagmukha tayong mga mangmang dahil sa scripted na protesta. Ang aktivismo ay nagiging produkto, hindi laban para sa tunay na pagbabago. Pang-apat, media bilang hukbo ng ilusyon. Dito sila mas aktibo gumalaw dahil mas malawak ang kaya nilang masako upang pagwatak-watakin tayo. Mas madali nila tayong masisira dito dahil halos lahat na ng tao ay lulong na sa social media at ang karamihan ay tatanga-tanga pa. At sa totoo nga lang, nagkalat ang mga tanga sa social media. Kaya naman tuwang-tuwa ang sistema dito. Dahil kung saan maraming tanga, mas madali na doon sirain ang pagkakaisa. Mainstream media at social media algorithms, pareho nilang ginagamit yan para ilihis ang atensyon ng mga tao. Ganito ang ginagawa nila. Binibigyan tayo ng kwento na kontra-kontra, pro-government versus anti-government coverage, bias headlines, clickbait wars. Lahat yan para malito ang mga tao at manatiling nakatutok sa away at hindi sa korupsyon.
Panglima, edukasyong dinisenyo para mambulag, hindi magmulat. Napansin mo ba na ang mga bagay na itinuturo ko sa iyo rito ay hindi mo lahat matututunan sa eskwelahan? Lahat ng realidad na inilalathala ko sa iyo rito, mga bagay na totoong nangyayari, ngunit hindi pinag-uusapan ng masa, hindi nila yan itinuturo sa eskwelahan. Dahil hindi naman itinuturo sa eskwela ang totoong istruktura ng lipunan. Walang seryosong pagtatalakay dyan tungkol sa mga dinastiya, oligarkiya at divide and conquer tactics. Dahil ang itinuturo dyan ay mag-aral ka, tapos magtrabaho ka at huwag kang magtatanong, kaya lumalaking bulag ang karamihan. Madaling pag-away-awayin at paikutin dahil wala silang ideya kung sino ang tunay na may hawak ng lubid. Dahil hindi naman dinisenyo ang edukasyon para magsilang ng matatalinong mamamayan. Hindi yan ganyan. Ang edukasyon ay ginawa talaga upang magsilang ng mga masunuring mamamayan. Ayaw ng lipunan ng matatalinong tao dahil delikado sa kanila yan. Pang-anim, paghihikayat ng inggitan at crab mentality. Ganito na ang naging tradisyon sa bansang Pilipinas. Pinalaganap na sa kulturang Pinoy na kapag umaangat ang isa, dapat hilahin pababa. Akala mo ba natural na lang na lumabas ang ganyang sistema? Akala mo ba na normal na lang na ganyan ang mindset ng mga Pinoy? Hindi yan normal at hindi talaga yan mindset ng mga Pinoy. Tinaktak lang sa mga utak natin ang ganyang pag-iisip upang hindi tayo magkaroon ng pagkakaisa. Sinadyang palalimin ang mindset na ito upang siguradong hindi magkakaisa ang mga mamamayan. Dahil kung puro inggit at siraan ang umiikot, wala nang lugar para sa sama-samang laban. Tama hindi ba? Kapag inggitan at hilahan ang inaatupag ng mga mamamayan, wala na silang oras para magkaisa at labanan ang katiwalian ng tunay na kalaban. Ang galing hindi ba? Parang plinano lang. Tandaan mo ito at unawain. As long as Filipinos fight each other, no one fights the real enemy.